kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Mateo. Isa akong security guard dito sa Marikina City. Malapit sa kumpanyang pinagdudutihan ko, nakilala si Army na aking naging kasintahan. Maayos ang relasyon namin, subalit mahigpit na tinututulan ng kanyang ina. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na halinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Army, bakit nagwawali sa bukura natin si Mateo? Ay, mapilit na eh. Kahit pigilin ko, ayaw. Pagkatapos nga raw niya magwalis, maglilinis siya ng bahay, mag-iigib ng tubig, at kung ano pang pwede niyang magawa dito sa atin. Nagpapakahirap lang siya. Lagi daw po niyang gagawin yun kapag hindi siya naka-duty. Akala siguro ng gwardyang niya na sa ginagawa niyang panunuyo ay magkakaroon ng magandang resulta ang paliligaw niya sa iyo. Inay, hindi na ho nanliligaw lang sa akin si Mateo. Boyfriend ko na po siya. Ano? Opo. Nakipagrelasyon ka sa isang gwardya lang? Nay, marangalong hanap buhay ang pagiging gwardya. At hindi po ako tumitingin sa katayuan sa buhay ng isang tao. Nay, 2 buwan na ho kami ni Mateo. Hindi ko minamaliit si Mateo. Pero kung sumangguni ka muna sa akin bago naging kayo, abay hindi ako papayag na makipagrelasyon ka sa kanya. Naintindihan mo? Hindi naman o kasalanan ni Mateo na naging mahirap siya eh. Gaya lang natin. O, alam ko. Pero ikaw din ang inaalala ko. Ayokong balang araw magsisi ka. Wala ho akong alam na dapat kong pagsisihan kapag nagkatuluyan kami ni Mateo. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Army. Sundin mo ko. Nay, Makipag-break ka kay Mateo. Kung ayaw mong balang araw, mapasama ka. Aling Narda, bakit naman po mapapasama si Army kapag nagkatuluyan kami? Sinalubong mo ba ako rito sa kalye para kumprontahin, ha? Hindi po. Nabanggit ko lang po sa inyong ipinalam sa akin ni Army. Dahil nagtataka po ako. Wala akong alam na nagawa kong kasalanan para ayawan niyo ako para sa anak niyo. Oo, wala ka pa nagagawa. Pero sigurado gagawin mo. Ang alin po? Ay, huwag ka na magtatanong. Diyan ka na nga. Sandali lang po, Aling May Narda. pupuntahan pa ako. Hindi po ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Army. Hindi sana kita aayawan, Mateo. Kung hindi ka sana anak ng pulis. Anak ng... Ano naman pong ginalaman ng pagiging otoridad ng tatay ko sa pag-ayaw niyo sa akin? Oh, nagtanong ka pa. Magngingit-ngit ba ako sa mga pulis? Kung hindi karamihan sa mga yan, babaero, mga manluloko. Rael, Oh. kasalanan ko bang naging anak ako ng pulis? Ay, hindi Mateo. Bakit gagamitin niyo na dahilan ni Aling Narda para palayuin sa akin ang anak niya? Huwag mo nang problemahin yun, pare. Nakakasama ng loob eh. Kaya niyaya kitang uminom. Pati ko, idinadamay ni Aling Narda sa masamang hinala niya sa mga pulis. Eh, simple lang naman ang solusyon sa problema mo, pare. Anong solusyon? Eh, patunayan mo sa nanay ni Army na mali ang hinala niya sa'yo para hindi ka na ayawan na magiging biyanan mo. Aling Narda, mano po? Sige na, Ako na po magdidilig ng halaman. hindi na. Si Army po. Wala. May pinuntahan. Pwede ko po ba siyang hintayin? Makakaalis ka na. Hindi niyo na nga ako pinagmano. Ipinagtatabuyan niyo pa yata ako. Talagang pinagtatabuyan kita dahil manhid ka eh. Alam mo namang ayoko sa'yo para sa anak ko. Panay pa rin napunta mo rito. Eh, sinasadya mong galitin ako? Hindi po. Anong hindi? Makita lang kita kumukulo na dugo ko. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Ay,
kaya namin na magkakain dito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ay, may magandang balita rin po ako kaya ako naparito. Kahit ano sabihin mo, basta nakita kita, sira na araw ko. Maipapas ko na pong gwardya ang mga anak ng binata sa agency na pinapasukan ko. Ako, kahit hindi mo tulungan ng mga anak ko, mapapasok sila sa trabaho. Sige na, umalis ka na. Pero, Aling Uy, sinabi lang lumayas ka na. Mateo, ano ka ba? Ate Emmy, Ipinagtatabuyan ka na? Hindi ka pa umalis? Akala ko kung sinong pinagbubulyaw ang pagdaan ko rito, ikaw pala. Ano ka ba? Sinisigawan at pinagtatabuyan ka na, nakangiti ka lang. ate, problema ko ito. Matuto ka namang idepensa yung sarili mo. Ate, umuwi ka na. Ano ba namang iwan kita rito? Pumapayag kang bastusin ang bastos na matandang yan? Hoy! Hindi ko babastusin yung kapatid mo kung hindi siya makulit. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Mateo ah. Ate, Pagsasalitaan niyo siya ng masasakit at ipagtatabuyan niyo na parang hayop? Ate- Matanda na kayo pero wala kayong pinagkatandaan. Bastos! Walang modo! Ikaw ang bastos at walang modo! Wala kang galang sa matanda! Kung narito lang yung asawa ko, baka binasag niyang bunganga mo! Aling Nada, pasensya na po sa kapatid ko. Ate, tama na yan. Alikin Iwan mo ka! na. Matay, ano ka ba? Patulan si Aling Nada. Huwag mo akong pigilan! Umalis na tayo rito. Kung pumapayag kang hiyain at laitin ng ibang tao, ako hindi! At- Kahit sino sa pamilya natin ang apihin ng kahit sino, makikipag-away ako! Makikipagpatayan ako! Ano, Mateo? Kung payag ako, napakasal na kayo ni Army? Opo, Mang Pinong. Bilang ama po ni Army, karapatan yung malaman ng plano namin ng inyong anak na pakasal na. Oh, okay lang sa akin yun. Ako, Pakasal na kayo. maraming salamat po. Makakasal na kami ni Army. Ano? Ano makakasal na kay Armin sinasabi mo? Aling Nada. Narda, Nako, Pinong! Hindi ka magdidesisyon para sa mga anak ko. Aling Nada. Hindi ako papayag na mapangasawa ni Armin ang Mateo na ito. Hindi! Kahit ano mangyari! Nay, wala naman ang ginagawang masama si Mateo. Pwede ba? Huwag mo na ipagtanggol ang lalaking yun, Army. Mabait ho siya, responsable. Magtigil ka. Anong klase kang anak? Ako na sariling magulang mo kukontrahin mo? Susuwayin mo? Dahil sa ibang tao? Sobra naman ho kasi kayo, Nay. Kapakanan mo lang ang inaalala ko. Pinagmamalasakitan lamang kita. Dahil gusto ko mapabuti ka. Kaya iniiwas ko makapag-asawa ka ng isang lalaki balang araw magpapahirap at magpapaluha lang sa'yo. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas mabuti pa ho niyo na akong pagmalasakitan. Ano? Wala namang ginagawa masama si Mateo. Sinisikap niya mapalapit sa inyo. Pero kahit anong gawin niyang kabutihan sa pamilya natin, baliwala sa inyo. Pinakikitunguhan niyo pa rin siya ng hindi maganda. Sinisigawan, tinatarayan, pinagtatabuyan, hinihiya niyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Hindi na kayo nakonsensya. Alam niyo bang sa lahat ng pangapin ninyo kay Mateo, ako ang higit na nasasaktan. Awang-awa ako sa kanya, Nay. Dahil mahal ko si Mateo. Mahal na mahal ko siya. Kapag naalala kong pagtatanggol ni Army sa Mateo na yun, na-high blood ako. Katawid na nga sa kabilang kalye. Ay, kotse! Ay, mababundol ako! Nay, salamat at tauhan na kayo. Army. Pinong. sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka, ligtas ka na sa peligro. Mabuti na lang, hoy, Nay. Nang mabundol kayo ng kotse, may nakapagsugod ka agad sa inyo dito sa ospital. At ang nagdala sa'yo rito, ang nag-donate din ng dugo na kailangang maisalin agad sa'yo. Salamat ho. Katipo ng dugo ninyo yung dugo niya. Kaya naagapan kayong mailigtas ng mga doktor. Utang ko pala ang buhay ko sa tumulong sa akin.
Totoo yun. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Malaki ang dapat nating ipagpasalamat kay Mateo. Si Mateo? Aling Narda, Oh. Sandali at maiwan ko muna kayo. sige pa. Ako pong nagkataong malapit sa pinangyarihan ng maaksidente kayo. Sakto naman pong may nagdaan na mobil. Tinulungan po ako ng isang pulis na madala kagad kayo dito sa ospital. Pulis? Kayong dalawa ng pulis ang nagtulong para maisalba ang buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Opo, Aling Narda. Hindi ko akalain kayong mga tao nagpilit kong iniiwasan at kinamumuhian. Ang siya pang dapat kong talawan ng utang na loob sa ngayon. Yun nga rin pong ipinagtataka ko sa inyo. Mabigat ang loob niyo sa akin dahil anak ako ng pulis. Meron po ba kayong mapait na karanasan sa mga pulis? At ganun na lamang ang galit niyo sa kanila? Oo, Mateo. Bata pa ako noon na mangyari ang lahat. Pero bumabalik pa rin sa akin aking alaala sa tuwing makakakita ko ng pulis. Aling Narda, Kitang-kita ko kung papaano at sapilitang dukutin ang aking nakatatandang kapatid ng 2 pulis. Pinagbintangan siyang kasapi sa mga taong labas. Kalipas ang ilang araw, patay na ang kapatid ko na matagpuan. Wala noon hanggang ngayon. Nakatanim yun sa aking isipan. Pero mahabang panahon na ang pangyayaring yun. Dapat na sigurong ilibing na sa limutan lahat. tama po kayo. Dahil hindi niyo po matatagpuan ang katahimikan sa inyong puso kung may mabigat kayong dinadala sa dibdib. Kaya sana po matuto kayong magpatawad. Mateo, naunawaan na kita. Mas magiging maganda nga siguro kung ibabalik ko ang dating respeto at maggalang sa mga pulis. Salamat po. At nagising na kayo sa katotohanan. Sa iyo man, Mateo. Naging masama ang aking trato. Kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga po, ligtas na kayo sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsang-ayon ng ina ni Army sa aming pagmamahalan, natuloy ang plano naming pagpapakasal. At naging maganda na ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong babae, lalo pa nang magkaroon na siya ng apo sa amin. Naway kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mateo, isang manugang. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Susan Robles, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janala. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa poder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak.
Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na Inay at Itay ang aking mga pangangailangan. Lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan? Tingin na lang ako sa inyo ng bang bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala. Nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Eh bakit naman kasi pilit pa rin kayo naglalabada? Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan kong hanap buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo. ni Anak! Tay. Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat. Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasahod dahil hindi siya sinasama ng forma nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, di... Ay, hindi lang naman yung katubiran yung ganyan ni Itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos sa pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni Itay. Wala kayong pangarap. Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalitan tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janela, Kuya Fredo. Pagkakalo ng simento na yan. Masyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Uy, Ewan ko ba sa mga kabataang umuusbo ngayon? Mas malakas pang malumbag kaysa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad namin hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating biyangka niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Eh, hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadalhin ng mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janela! Uy, sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto ah. Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaksyon ko, ha, pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo, pati pampaaral mo, hindi mo na po problemahin. O baka nga hindi ka na mag-aaral eh. Lalo na kapag nakakahawa ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba? Pera ba ka mo? Pera, Ha? oh. Maraming pera ka mo, Oo, Alfie? oo naman, Janela. Oh. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janela, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca! Ayoko na kasi doon sa puder ni na Itay at Inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. Eh may mga rules and regulations na sinusunod ng mga nangungupahan dito. Di ba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi pa pwede mo nga akong patirahin dito. Kahit pa. Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang punta ng punta rito nang hindi mo man lang ako tinitext o tinatawagan. Maliwanag! Kung alam mo lang, kung gaano mo sinasaktan ang kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa'yo. Kung alam nyo lang din,
Napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito. Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ang iyong ina, Janela. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. O mabuti pa nga, magkalayo-layo na tayo, Tay. Total, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miserabling bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Selena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya lang pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok ko lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janela. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Na-alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko, si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Nagbubukas ang elevator. Bakit balot na balot ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Ate Bianca! Ate Bianca! Ate Bianca! Janela, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba? Ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Saan ka dadalhin ng mga yan? Ha? Niraid na mga pulis ang unit ko. Nung kasi kinukunan ni Alfie at ng mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie? Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janela. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Nakuha na lahat. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipag-harimunan ako sa malaki pera kinikita ko sa pag-uubad sa camera. Teka, isa ka nadali niya mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janela. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo bang lahat ng sinabi mo tungkol sa ate Bianca mo, Janela? Opo, Gifredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko, ang anak ko. Tay! Pagawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ng damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao.
Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay. Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Na palagi at palagi magiging bukas para sa iyo, Janela. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak. Alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Maging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat pinamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko kay buti ng aking mga magulang, kung kaya ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay akong muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janela. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Rona. Sa probinsya kami lumaking magkakapatid. Walang natapos na kurso ang aking mga magulang at marami kaming magkakapatid. Kaya naman kami ni Kuya Dindo ang naging katuwang ni na Inay at Itay sa paghahanap buhay. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Nay, ito po yung kinita ko sa pagtitinda ng mga chichirya at tubig. Ito naman po ang sa akin. Abay, bakit binibigay niyo lahat sa akin? May dapat magtira din kayo na para sa inyo. Isama nyo na po lahat ng kita namin, Nay. Para sa panggastos dito sa bahay. Oo nga
nga po. At sa gamot po ni Bunso. Ako, salamat sa inyo mga anak ha. Napakamaunawain at napakamatulungin nyo. Mapalad kami sa pagkakaroon ng anak na tulad niyo. Hayaan niyo po. Kapag natuloy ang pagsali ko sa singing contest sa TV at nanalo po ako, ikukuha ko po kayo na ng pwesto sa palengke para hindi na kayo kailangan maglako pa kung saan-saan. Oh, sana nga matuloy ka. Para magkaroon din ako ng sidecar na panghanap buhay. Naalala ko, nagpunta rito si Ani kanina. May dalang mga damit at sapatos. Sabi niya, para daw sa iyo yun. Tinupad niya talaga yung pangako niya. Ha? Anong pangako, Rona? Nabibigyan po niya ako ng damit at sapatos para magamit sa contest. Ano, Rola? Nagustuhan mo ba? Oo, Ani. Lahat maganda at kasya sa akin. Sa'yo na mga yun. Totoo? Oo. Hindi ko na naman kailangan yun eh. Dahil meron na ako mga bagong damit at saka sapatos. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Kaya lang, nalulungkot ako eh. Oh, bakit naman? Kasi tiyak, magiging abala ka. Mawawalan ka na ng panahon sa akin. Sandali lang naman ito eh. Konting tiis lang. Kapalit naman nun, malaking tagumpay. Oo nga. Tamang kaibigan ko, Mark. Huwag kang mag-alala. Lilibangin kita para mabawasan ang lungkot mo. Talaga ah. Oo! Akong bahala sa iyo. Emma, nakita ko kanina si Dindo lang ang umalis. Nasaan si Rona? Nag-iensayo. Bukas na laban ng ating anak. Ay, oo nga pala. Ay, sana naman manalo ang anak natin. Malaking tulong din sa atin kung mananalo siya bukas. Abay, sabi ni na si Mang, malaki raw ang pag-asa ng ating anak. Dahil nga, marami na singing contest dito ang sinalihan niya. Nanalo naman. Ipanalangin pa rin natin ang kanyang tagumpay. Uy, ano ba naman, Mark? Nandito na nga tayo sa park. Malungkot ka pa rin. Miss na miss ko na kasi si Rona eh. Matagal ko na siyang hindi nakakasama sa pamamasyal. Busy na yun eh. Naghahanda na siya sa grand finals ng sinalihan niyang contest. Para tuloy, gusto kong magsisi na sumali siya ron. Bakit? Kasi, nawalan na siya ng panahon sa akin eh. Kasi naman, palaging siyang iniisip mo. Nandito naman ako. Ani? Ako laging may time sa'yo. At saka noon pa mahal na kita. Kaya lang, si Ron ang niligawan mo. Pero ngayong napapabayaan ka niya, siguro naman, okay lang napansinin mo ko. Ani? Mark, alam mo, mahal kita. Aha. Mahal na mahal kita. No. Maganda itong apartment na kinuha mo, Rona. Kaya lang, baka mahal ito. Hindi naman, kuya. At saka kailangan kasi natin ito. Para makakilos tayo ng maayos. At may maging garahe ang tricycle niyo ni Itay. Ang galing talaga ng kapatid ko. Ha, sis? Dahil sa mga napanalunan mo sa elimination round ng sinalihan mong contest, hindi na tayo nagtitinda ng kung ano-ano sa mga bus, ha? Sana nga manalo rin ako sa grand finals. Para makapag
magpatuloy tayo sa pag-aaral. Oo nga. Kuya Dindo, Oh, nagpupunta ba dito sina Mark at Annie? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi rin sila sumasagot sa mga text sa tawag ko. Hindi nga eh. Pero ano, marami nagsasabi sa akin na madalas magkasama ang dalawang yun eh. Ah, hindi naman ako nag-aalala doon. Dahil nililibang lang ni Annie si Mark. Eh, sana nga tama ka. Kuya Dindo? Naisip ko lang kasi. Baka mahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi na naman tayo matutuloy sa pamamasyal. Kasi nahihilo ako. Ang dalas mo naman yatang mahilo ngayon. Mark, may sasabihin ako. Buntis ako. Ha? Alam ko ako lang nagmamahal sa'yo. Pero, para tong batang dinadala ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko to. Pati na rin kay Rona. Ano ba talagang sasabihin ninyo, Annie? Mark, bakit sobrang seryoso kayo? Rona, hindi na kami makakasama sa iyo sa grand finals ng bagong mga awit. Ha? Kayong dalawa? Bakit? Sorry, Rona. May kasalanan kami sa'yo, ni Mark. Annie, hindi ko kayo maintindihan. Rona, nakalimot kami ni Annie Oo. at nagbunga yun. Ngayon, buntis na ako. Kayong dalawa na. Bakit mo nagawa sa akin to, Mark? Eh, Kala ko ba hihintayin mo ako na maabot ko ang mga pangarap ko? sorry. Mahal kita kaya lang. May dapat na akong panagutan kay Annie. Napakarapak mo naman. Ilang buwan lang akong naging busy dahil sa contest. Pinalitan mo na kaagad ako. At ikaw naman, Annie. Rona. Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Traitor ka. I'm sorry. Ito ba ang kapalit ng mga damit na ibinigay mo sa akin? Napakasakit naman, Annie. Napakasakit. Tay, wawa naman po si Rona. Nakita ko kanina, umiiyak na naman siya. Masyado siya nasaktan sa ginawa sa kanya ni na Mark at Annie. Masakit naman talaga yun. Dahil matalik niyang kaibigan si Annie. Eh, yun pala siya pang aagaw sa kanyang nobyo. Kung hindi nga lang po ako inawat ni Rona, binugbog ko na Mark na yun eh. Nag-aalala tuloy ako kay Rona. Baka makaapekto sa performance niya sa grand finals ng ang bagong mga awit, ang kanyang kabiguan. Huwag naman po sana, Tay. Sayang naman kung matatalo siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin ang kanyang loob. Upang madama niyang hindi siya nag-iisa. Ramon, kinakabahan na ako. Pero ang galing naman ng anak natin kanina, di ba? Ay, lalo naman ako. Pero malakas ang kutob ko. Mananalo si Rona. Hindi, yan. Salita na yung host. Mga kaibigan,
Bukod sa 1 million pesos na matatanggap ng ating magiging champion ngayon, ay meron pa siyang kotse, bahay at lupa. Kompleto na talaga. Sana nga si Rona na yun. At ang nanalo, ang ating bagong mga awit ng taon, ay walang iba kundi si Rona Borlasa. Nanalo nga na Oo nga, ay mga kapitbahay! Nanalo anak namin! Nanalo si Rona! Nay, eto na po ang sikat niyong anak. Ikaw talaga, Kuya Dindo. Abay, talaga naman sikat ka na, anak. Ay, naman. Bibigyan nga ng araw ng welcome party ni Kapitan mamaya. Ay, nakakahiya naman. Aba, hindi ka dapat mahiya, anak. Malaking karangalan ang naibigay mo sa ating lugar. Alam mo ba tong tatay mo, ha? Nang manalo ka, ako, nagsisisigaw. Eh, kaysa naman atakin ako sa puso, sa tuwa. Eh, di sigaw ko na. Salamat po sa suporta nyo, Nay, Tay, Kuya Dindo. Dahil sa inyo, kaya nakayanan ko mapagtagumpayan ng laban sa gitna ng kabigo ang nangyari sa akin. Sabi naman namin sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo at tutulungan ka ng Diyos. At hindi kami nagkamali. Rona, dahil sa pagkakapanalo mo, maaahon na tayo sa hirap. Oo, Kuya. Makakapag-aral na tayo. At hindi na magtitinda ng kung ano-ano sa mga bus. Totoong nasaktan ako sa ginawa sa akin ni na Mark at Annie. Ngunit parang napawi yun dahil sa tagumpay na natamo ko. Sa ngayon, kahit hindi ko pa naaabot ang rurok ng tagumpay, ay napakasaya ko na dahil nabago na ang kalagayan ng aking pamilya. Ako po, si Rona, at ito ang aking buhay. May tagumpay na naghihintay sa hindi sumusuko sa laban ng buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Junel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay, ang kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sally. Isa akong sekretarya. Ilang kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko ring iniwan. Kasi naman, niligawan ako ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. At dahil wala na akong ama, madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Ako, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin, ha? Okay lang po yan, sir. Boss ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Mapalad ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po ni Inay ang magkasama. Dahil may asawa ng 2 kong kapatid.
Sir Alfonso, alam na po ba ni Ma'am Olivia ang tungkol... Hindi. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Sally, lunchtime na. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Ikaw naman, oh. Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Wala ka lang naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyayaya ako ni Sir Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Ha? Sige ha, pupuntahan ko na siya. Aba. Lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Pani, tara, kain tayo. Pag mamaya pa, punuan na sa kantin itong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na hindi kanya type eh. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. Parang may something eh. Kinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, inay. Di ba sabi ko naman sa inyo nang tumawag ako kanina, sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso? Oo, naunawaan ko naman yun. Tinulungan mo uli siya. Opo. Oh, ano, kumain ka na ba? Opo. Sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat sabihin na niya sa kanya misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, humahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niyang biglain ang kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am. Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema. Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po, napalapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito na makilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Ang aga-aga. Dahil sa panyong ito na nakuha ko sa bulsa mo. Ha? Kanino to? Sa babae mo? Ha? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganon, kanino ang panyong ito? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya na panyo ni Sally ang Ano? sinamit sa pagpunas ng pawis ko. Hindi ka makasagot dyan. Dahil huli ka na. Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sinong kaibigan? Sabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo. Sinusubaybayan mo sina Sally at Sir? Bakit mo ginagawa yun, Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Sally ang gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang pangyayaring ganun ha, di Pero ba? hindi ako naniniwala na magagawa ni Sally makipagrelasyon sa may asawa. Maaaring nadadala ka lang ng selos mo, Randy. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Sally na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag nalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, Sir, nanghihina ako. gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor ninyo? Hindi. Huwag.
Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Umi-epekto na naman ang gamot na ininom ko. Magpapahinga na lang muna ako dito. okay, sige po. Tawagin lang po ninyo ako kung okay na kayo at aalis na tayo. Gabi na nang umalis sina Sally at Sir Alfonso sa opisina. Bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso. Anong ginawa nila ron? At ngayon naman, initid uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay. Ha? Talagang tama ako. May relasyon sila. Tatawagan ko si Ma'am Olivia. Kailangan malaman na niya lahat. Ma'am Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Bakit mo ko tinawagan? Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po ng may pintong pula. Doon po nakatira si Sally. Ang karelasyon po ni Sir Alfonso. Ayun po, yung kotse ni Sir, oh. Ah. Nakaparada sa tapat ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Oh, Makikita nila sa akin ngayon. Ma'am Olivia, huminahon po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo nang magmaneho? Oo, Sally. Oo. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatraso tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po ulit ho. Salamat din uli sa inyo ng nanay mo, ha? Oh, tutuloy na ako. Sige Magaling? po. Oh, Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia. Sinabi ko na ba eh. Niloloko mo ako. At ang sekretarya mo pang itong karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Sinungaling! Huwag mo na ipagtanggol ang malanding yan. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni sir. Tumigil ka! Hindi mo dapat sinampal si Sally. Nakakahiya ang ginawa mo. Ha? Ako pa? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ano ang kaguluhan nito? At ikaw ang babae ka. Bakit mo sinampal ang anak ko, ha? Inay, siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo, ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Paano po nangyari yun? Kapitbahay namin sila nung mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. At anak mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit palang asawa ko. Sa sobrang pagkaselosa ko ng pagbintangan ko si Sally na anak mo pala. Ay, nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang selosa. Oo nga, alam ko. Kaya nga, talaga magbabago na ako ngayon. Maswerte ka. Mahal ka ni Alfonso.
tinanggap niya ang ugali mo. Mahal na mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil meron akong diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang pagpapagamot. Ang sama mo, Randy. Sorry. Ang dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Nadala kasi ako ng selos eh. Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin dahil kay Sir Alfonso. Hindi ko naman alam na may brain tumor siya eh. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka? Sally! Alam mo kay kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso. Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nanumbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Sally. At ito ang aking buhay. Ang panibug ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon, kaya ito'y hindi dapat pangibabawin. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman pong kasaysayan ang kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Stacy. Tapos ako ng marketing, kaya nakapagtrabaho ako sa isang malaking advertising company. Mula noon, pinangarap ko ng umasenso, yumaman. Pero hindi yun natupad dahil nabuntis ako ni Vince. Ganun pa man, kahit na mag-asawa na kami at may anak, hindi niya ako pinatigil sa aking trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sa atin ang malaking LED TV na yan, Stacy. Sabi ko na magugulat ka eh. Oo, binili ko, Vince. Saan ka kumuha ng pera? Sa bonus ko. May naipasok na naman kasi akong kliyente sa company namin. Kaya meron na naman akong bonus. Bumili nga rin ako ng aircon para doon sa kwarto natin. Ano? Di magiging mahal ang kuryente natin. Okay lang yun. Pareho naman tayo may trabaho. Basta ang importante, komportable tayo. Meron nga tayong sariling bahay, wala namang laman. Kailan natin ito lalamnan? Pag matanda na tayo, ayoko nga. Ay naku, tiyak na papalakpak na naman ang tenga ni Stacy pag nalaman niyang may bagong kliyenteng ipakakausap si boss sa kanya. Ang laki talaga ng tiwala ni boss kay Stacy, no? Imagine, siya ipadadala kay Don Julio para himukin nyo na mag-invest sa company natin. Kasi magaling naman talaga siya.
Para bang pag siya ang humarap, hindi ka na makakatanggi. Sabihin mo, Dexter, she's using her charm. Nicole? Totoo naman eh. Napapa-charming siya. Good morning, guys! Good morning. Good news for you, Stacy. Really? Oh, ano yun, Dexter? Oh, ikaw na magsabi, Nicole. Ano ba? Bakit ba nagtuturoan pa kayo? Ano ba yun? May pinakabagong kliyente ang company natin. Pinakamalaki ito. And according to our boss, ikaw ang padadala niya para kumausap sa kanya. Wow! Good to know. Ay, bonus na naman yan for me. Ay, sino naman yung kliyente na yon? Si Don Julio Madrigal. Pero, ingat ka sa kanya. Dahil sabi ni boss, hustler daw yun sa chicks. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa nag-treat sa akin sa restaurant na ito. Oh, it's okay, Don Julio. Anyway, kliyente naman namin kayo, kaya sagot ito ng company. Stacy, pwede kayang Julio na lang itawag mo sa akin? Para kasing masyado na akong matanda. Kapag tinatawag mo akong Don Julio, hindi naman ganun ang itsura ko, di ba? Sa bagay, you are right, ha? Babyface ka nga eh. Kung titingnan ka, para kang kasing edad ko lang. Okay, Tam. Thank you. Kung ganun, Julio na lang itatawag mo sa akin. ha? Okay, Julio? Okay. Oh, can we eat now habang pinag-uusapan natin yung proposal? Oh, sure. Oh, wait. Aayusin ko yung food mo. You know what? Hindi ka lang maganda. Matalino at smart. Maalalahan mo pa. Ganito talaga ako sa mga tao na gusto ko. Palagay ko, magkakasundo tayo. Because the feeling is mutual. Talaga? Yeah. Bigay sa'yo ni Don Julio ang necklace na yan? Oo. Ang mahal niya na. Bakit kanya binigyan ng ganyang kamahal na alahas? Wala lang, Nicole. Natuwa lang siya sa akin. Di ako naniniwala. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman eh. May relasyon kayo, no? Sige na nga. Aaminin ko na. Meron naman akong tiwala sa iyo eh. Tama ka. Kami na nga. I swear, Tim girl. May malaking bonus ka na sa company. May Don Julio ka pang sugar daddy. Kaya lang, paano na si Vince? Nicole, mahal kong asawa ko. Pera at connection lang. Ang habol ko kay Julio. Hindi ako gumagawa ng kwento, Dexter. Inamin mismo sa akin ni Stacy, may relasyon sila ni Don Julio Madrigal. Babaan yun. Pinagtak sila ng kaibigan natin. Kaya nga nainis ako eh. Wala kasiyahan. Malaki na nga ang income niya dito sa office. Nagawa pa niya makipagrelasyon sa iba dahil sa pera. Kawawa naman si Vince. Dexter, hindi na dapat magtagal ang panluloko ni Stacy sa asawa niya. Dapat dito malaman ni Vince. Stacy. Tulog ka na ba? Ba, Vince? Antok na ako. Maaga pang lakad ko bukas. Miss na kasi kita eh. Ha? Sa Bakit? ibang araw na lang. Marami pa namang time para dyan. Hayaan mo na ako Stacy. matulog. Oh, Nicole. Andito ka rin pala kina Dexter. Oo, Vince. Kaming dalawa ni Dexter ang may sasabihin sa'yo. Oy,
Mukhang seryoso ah. Bakit? Kayo na bang dalawa? Pakakasal na kayo? Wala kaming relasyon ni Nicole, Vince. Tungkol sa asawa mo, sasabihin namin sa'yo. Kay Stacy? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Sige, sabihin niyo. Vince, huwag ka sanang mabibigla. Si Stacy, may karelasyong ibang lalaki. Ano? Bawiin mo sinabi mo, Dexter. Bawiin mo! Iwan mo ang kwelyo ko. Nasasakal ako eh. Vince, bitiwan mo si Dexter. Wala siyang kasalanan. Totoo ang sinasabi niya. Totoong sinasabi niyo. Sinong karelasyon ni Stacy? Sino? Bakit ngayon ka lang, Stacy? Wala ka namang pasok sa office? Saan ka galing? Nay, narito pala kayo. Bakit parang galit kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Sa isang kliyente. Sinamahan ko siya kasi birthday niya. Alam niyo na, nagpapalakas kami para mag-invest siya sa company namin. Sinungaling? Bakit ba niyo ako sinampal, na? Dahil hindi lang ang asawa mo niloloko mo, pati ako. Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Nakita kita kanina habang naghihintay ako ng taxi. Oh. May kaakbay kang lalaki. Sumakay kayo sa isang magandang kotse at hinalikan kanya. Nay, Sino ang lalaki yun? At bakit mo pinagtataksila ng iyong asawa? wala yun. Kliyente lang namin si Julio. Natukso lang ako makipagrelasyon sa kanya dahil nga doon sa mga binibigay niya sa akin. Sa koleksyon niya at sa pera. Pero hindi ko siya mahal. Walang iya ka talaga. Ang sama mo. Layuan mo ang lalaking yun. Pag hindi mo ginawa, sasabihin ko mismo kay Vince ang kalokohan mo. Huwag, Nay. Ayoko mawala sa akin si Vince. Ayoko. Sinungaling ka! Vince! Vince? Kanina ka pa ba yan? Oo, inay. Narinig kong lahat. Magpapaliwanag ako, Vince. Sapat na narinig ko sa inyo ni inay. Maging ang mga nalaman ko sa office mates mo. Vince! Nasusuklam ako sa iyo, Stacy. Vince! Nasusuklam ako sa iyo! At nakita rin pala ni Alin Loretta si Stacy at si Don Julio. Oo, Dexter. Narinig ko ang pag-uusap nila. Napakasakit, pare. Narinig ko na inamin ni Stacy sa biyanan ko ang ugnayan nila ng lalaking yon. Na pera at collection daw sa trabaho lang ang gusto niya sa Don Julio na yun. Sobra kasing ambisyosa ang misis mo, Vince. Hindi marunong makontento. Nanghihinayang ako sa katapatan, pagmamahal, na iniukol ko sa kanya. Wala pala siyang kwentang babae. Nasilaw siya sa mga bagay na material. Ihiwalayan ko na siya, pare. Sigurado ka ba na yan ang gusto mong gawin? Vince, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sa sala lahat ng gamit mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aalis na ako. Maghihiwalay tayo. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin ito. Maawa! Bakit naawa ka ba sa akin? Ang wasakin mo, ang dangal ko? Patawarin mo ko. Baka ako hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Dahil iiwan na kita. Wag! Wag! Mahal kita! Kailangan kita! Hindi mo ako tunay na mahal, Stacy.
Sarili mo lang ang minahal mo. Kaya nagawa mong wasakin ang dangal ko. Huwag mo kong hawakan. Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabagong pasya ko. Hindi na kita kayang makasama pa. Alis na ako. Vince! Vince, huwag mo akong iwan! Vince! Nagkahiwalay kami ni Vince dahil sa aking pagkakamali. Napakasakit. Dahil doon, lalo kong nadama kung gaano ko siya kamahal. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na mapatawad ako ng aking asawa. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Stacy, isang account executive. At itong aking buhay. Hindi masama ang pangarap. Ang hangarin na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit huwag sanang isakripisyo ang dangal ng ama ng tahanan. Sapagkat ito ay hindi matutumbasan ng gaano mang kayamanan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel ni Stacy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang magtataho na ang puso ay inilaan sa mga musmos na naging bahagi ng kanyang hanap buhay. Siya ay si Mario. Kilalang kilala ako ng mga bata sa aming lugar dahil sa tinda kong masarap na taho. Wala naman akong kakaibang sikreto sa pagluluto ko ng taho. Pero ako man nagtataka. Nasa loob lamang ng 30 minuto, ubos agad paglabas ko sa umaga ang isang punong sisidlan ng niluto kong taho bago pa sumikat ang araw. Ang ganong eksena araw-araw ang lalong nagpapasigla sa akin upang higit pa akong sipagin sa paglalako ng aking paninda. Tao! Sige na. Tao! Tao! Ayun na, Daddy Mario! Sige na! Papili po ng taho! Pabili po! Ay, ako nauna sa inyong lahat dito sa paghintay kay Tatay Mario, ha? Akong nauna eh. Ako rin ang dapat mauna makabili ng... Teka, sandali. Huwag kayong magkagulo. At mapagbibilhan ko kayong lahat ng taho. Basta isa-isa lang ang abot nyo ng mga baso nyo, mga anak. Sige po! Ako po mauna. Ako po, Tatay Mario! Punuin niyo po ng taho yung baso ko, ha? At dagdagan niyo po ng matamis. Oh. Ako po, dagdagan nyo ng sagot, Arnibal din. Sala po kasi nung sagot, Arnibal pa Tatay Mario eh. Sige. Akong bahala sa inyo. Lahat kayo makabibili ng masarap na taho ni Tatay Mario nyo. Kaya huwag kayong magkagulo. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Nasaan ang mga anak mo? Heto, luto na yung pancakes nila.
Nakita ko, may kanya-kanya silang dalang baso. Tapos nag-uunahang nagtakbuhan palabas ang bahay. Naku, siguradong narinig na naman nila yung boses ni Tatay Mario sa labas. Alam mo naman yung mga anak mo, hindi mabubuhay nang walang taho sa umaga. Ay, parang ako lang, nung maliit pa ako. Madaling araw pa lang, nakaabang na ako sa taho ni Tatay Mario sa labas ng bahay namin. Tapos, ang laki-laki ng dala kong baso, kala mo ba? Tawa naman ng tawa noon si Tatay Mario. Samantalang pinupunong taho ang baso ko. Eh, sabi niya, wala na rubang mas lalaki pa sa baso ko. Talagang hindi matapos-tapos yung mga kwento mo kay Tatay Mario. Ay, maiba tayo ng topic. Guess what? Kung anong nabasa ko sa email kanina pagkagising ko. Aba, congrats! Senior software engineer ka na. Uy, bakit alam mo? Kasi nga, promoted na rin as associate manager tong asawa mo. Oh? Kaya congrats mo ako. Congrats mo ako. Go, honey. Go! Oh, mas maaga kang nakaubos ng taho ngayon. Pero bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo, Abay? Bigla kasi akong nahilo. Baka ka ako sa sobrang init ng panahon. Teka naman, mutla ka, Abay. Wala nang kulay ang mga labi mo. Umiikot ang paningin ko. Abay? Nasusuka ako. Diyos ko! Abay! Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Ako, Diyos ko, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko sa asawa ko? Ito naman ni Tatay Mario. Kuya Joshua, bakit tanghali na? Wala pa si Tatay Mario. Oo nga, Shini. Pumunta nga ako sa bahay nila kanina. Sarado naman. Parang walang tao. Ano ba yan? Gustong-gusto ko na ng toho, kuya. Hintayin na lang natin si Tatay Mario. Baka tinanghali lang siya magluto ng taho. Ay, mabuti na lang. Umabot tayo sa cut-off ng klinik kahapon. Abay, mataas ang presyon mo. Kaya binigyan ka ng maintenance medicine ng doktor. Ang inaalala ko, yung mga batang naghihintay sa akin sa labas, abay. Tiyak na hanggang maghapon. Hinintay pa rin nila akong magtinda. Paano ka nga makapagluluto ng taho sa ganyang kalagayan mo? Hindi naman pwede matenga ako ng ilang araw dito sa higaan. Paano na ang kabuhayan natin? Ay, basta. Magpahinga ka riyan. Pag lumakas ka, di saka ka na kumilos. Paano nga ang pagkain natin kung walang perang papasok sa atin? Abay, may naipon naman ako mula sa mga pinagbentahan mo ng taho araw-araw. Abay, kahit ilang buwan, makakaraos tayo. Basta akong bahala. Relax ka lamang dyan. Malaki-laki rin na nadagdag sa sahod natin. Dahil sa sabay natin pagka-promote, honey. Idagdag mo pa yung bonus na binigay ng kumpanya dahil sa maganda nating performance. Kahit naka-work from home tayo sa testing. Mapalad na rin tayo dahil sa gitna man ng pandemic, may maganda pa rin tayong trabaho. Lahat ng pangangailangan natin, nairaraos ng maayos. Dating gawi, itatabi mo na sa bangko yung mga naging biyaya natin. Di ba nga? Save when you need it least. Have when you need it most. Exactly. Bakit ba lagi mong nababasa ang iniisip ko, honey? Abay, kanina ko pa napapansin. Nangingilig ang mga luha mo. Bakit ba, ha? Nakita ko kasing dumaan si Milan. Kasama ang mag-anak niya sakay ng kanilang kotse. Mukhang mamimili na naman. Parang kailan lang, uhugin pa yung si Milan nung bumibili sa akin ng tao. Alam mo,
Gusto ko mag-anak na yan. Ang mga bata, kapag nasa lubong ko sa daan, ay, walang patid ang pagmamano. At panay ang pangungumusta sa'yo. Kung minsan, nagdaramdam ako sa itaas. Mabuting tao naman tayo. Pero bakit pinagkaitan niya tayo ng anak? Magiging mabubuting magulang naman tayo. Kahit isa man lang sana, binigyan niya tayo. Hindi sana hungkag ang buhay natin ngayon. Sana kahit papano may sisilip-silip sa atin. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Anong sabi nyo? Gusto nyong tulungan namin ng mama nyo si Tatay Mario? Yes, Dad. Para po makabalik na siya sa pagtitinda niya ng taho. Kasi po, miss na po namin ang taho ni Tatay Mario. At saka, kawawa din po si Nanay Miling. Pumayat na rin po siya. Kaya, please naman, Dad, tulungan po natin sina Tatay Mario at Nanay Miling. Please! Honey, baka nakakalimutan mo. Charity begins at home. Yung perang na itatabi natin para sa pamilyang ito lang dapat na nakalaan, hindi kung kani-kanino. Oo, alam ko. Pero hindi natin po pwedeng baliwalay ng kagustuhan ng mga anak natin na tumulong. Baka maging dahilan pa ng depresyon nila kung hindi natin sila pakikinggan. Mga bata pa kasi, akala nila, ganun lang kadali yung mga iniisip nila. Pwede ba, Han? Huwag mo seryosohin yung kanilang mga sinasabi. Seryoso ko, honey. Kailangan pirmahan mo ang withdrawal slip na ito para makakuha ko ng pera sa joint account natin. Easy taho machine baka man tawag dito, Milan. Opo. Abay, kainam nga nito sa pagluluto ng taho. Mas mabilis at mas magaan ang proseso. Kahit po si Nanay Miling, kayang i-operate yan. Pwede po kayong magsalitan sa paggawa ng taho gamit ang makinang ito, Tatay Mario. Masyado akong nasorpresa sa biyayang ito na galing sa inyong mag-anak, Milan. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala akong maisip na salita ng eksaktong pasasalamat. Pero punong-puno ng galak ang kaibuturan ng aking puso. Malaking bahagi po kayo ng kabataan ko, Tatay Mario. Yung magagandang pangaral niyo sa akin noon, dinala ko po hanggang sa paglaki ko. At ngayon ay pagkakaroon na ng sariling pamilya. Isa po kayo sa mga humubog sa pagkatao ko. Ba naman to mga sorpresa niyo ni Milan, Mira? Hindi yata matapos-tapos. Ngayon, ano naman tong sobrang iniabot mo sa akin? Iyan po ang gagamitin yung puhunan para sa pagbabalik ninyo ni Tatay Mario sa pagluluto ng taho. At saka, pinagawa po kayo ni Milan ng food cart para doon yun na ipupwesto yung tinda yung taho. Sa harapan na lang kayo ng bahay magtitinda. Hindi na po maglalako si Tatay Mario. Napakapalad namin sa pagkakaroon ng mga kagaya niyo ni Milan, Mira. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kung alam niyo lang, napakapalad ko rin sa pagkakaroon ng mga anak na tulad ni Joshua at Shane. Pakaswerte na. Sila ang nagmulat sa akin sa pagkakaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Oh, ano ang sabi ko sa iyo, Abay? Hindi yung kung nasaan man tayo sa mundong ito, dumaranas man tayo na matinding kalungkutan o hindi, kundi yung mga taong naririyan para sa atin ang mahalaga. Kaya huwag
na huwag mo nang tatanungin ng Diyos. Tama ka, Abay. Dahil sa magagandang nangyari, muli kong nakita ang buhay sa maganda nitong bahagi. Kaya hindi ako magsasawang magpundar ng kabutihan sa mga kabataang makakasalamuha pa natin sa inaharap. Ituturing natin sila na parang sariling mga anak. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin ng kaligayahan ang puso ko sa magagandang biyayang nakamit namin mag-asawa mula sa mga taong hindi ko namamalayan na minsan sa kanilang buhay ay pinaghugutan din ako ng pag-asa. Ako si Mario, isang magtataho, at ito ang aking buhay. Hindi lang sa lupa ang pag-iimpok ng kabutihan, kundi maging sa langit. Sapagkat kung nasaan ang ating mabubuting gawa, naroon din ang ating puso. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Rosana Villegas, at Leonel Benabin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.